may gagawin tayo. Ito, di ba, 55 inches ito. Problema nito, sabi ng may-ari ay nagbubukas naman siya, kaya lang wala daw picture. May sounds, walang picture. So mapapansin natin dito, mayroon nga siyang backlight, ano? Meron siyang backlight pero blanco siya. Nasa 3 years pa lang yung unit niya. Frameless na rin ito. Frameless na rin siya. 55 inches, Devant ang tatak. Buksan natin. Ito yung kanyang model. Yan. Devant model 50 QU HB04. Bali, unang sira pa lang niya ito. So nasa 3 years pa lang yung unit daw niya. Panel issue kagad ang problema or supply sa panel, ano? Check natin. Okay, so ito na, buksan na natin yung unit. Bali, ito lang yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang T-con dito. At ito lang yung kanyang power supply. So ang issue ng unit ay nagbubukas naman blanco. So posibleng hindi nasa backlight kasi nagba-backlight siya. Check na lang natin kung may supply yung T-con natin, kung normal lahat ng supply dito. Check natin. Okay, so ito na, power on natin. Yan, backlight na siya. Check natin ngayon kung may supply tayong makukuha rito sa kanyang T-con. Okay, ito. So mayroon tayo 11.9. Tapos, check natin yung kanyang DC to DC kung mayroon siyang output. Ito na to, Bcom. BDD. Ayun, bagsak ko. Yung BDD. Wala, ano. Okay, fix muna natin yung T-con kasi magalaw. Ito, mayroon siyang BGL dito. Sana. BGH pala. So wala, ano, wala siyang supply. So protect ang kanyang DC to DC. Okay, gagawin natin dito ay bubunutin muna natin. Try natin kung walang protection tong T-con na ito. Hang natin yung dalawang ribbon. Titingnan natin kung lalabas yung DC to DC nito pag nakahang yung dalawang ribbon. Kung walang protection to, sana pwedeng magkaroon ng DC to DC to kung walang problema yung ating T-con. Okay, so tinry natin resistance yung mga kapasitor. Okay naman, wala namang short. Pero yung leak hindi pa natin na-try, ano? So try ulit natin mamaya. Power on muna natin. Yan, nag-on na siya. Lipat tayo sa volts. Tapos check natin kung may BGH. Okay, so negative, ano? Wala siyang BGH. Yan, no? Hindi siya nagkaroon. So maaring may protect o di kaya ay sira yung kanyang DC to DC. Bcom natin or BDDE, wala rin. Okay, wala rin. Pero mayroon tayong 1.8. Tingnan natin kung may 3.3. So mayroon din siyang 3.3. Okay. So maaring may protect yung ganitong T-con or talagang sira yung kanyang T-con. Okay. Okay, so tinrace natin. May resistance nga tayo nakuha, ano? Ito yung ating BGL. Yan, ito yung BGL natin. May coil dito na nakatap sa ground. Tapos mayroon siyang diode na ito yung positive niya. Tapos ito yung ground niya. Yan, ground yan. Yun, 1.2 sa ground. Tapos pasukan natin tong negative nito. Ito. Nare-reading natin dyan ay 148 ohms.
So ohms ang resistance nito. No, paglagpas niya dito sa diode, ito kasi ground to eh. Yun, ground yan eh. 1.3. Kasi yung coil na ito nakatap yan sa ground. Tapos papasok dito. Haharangin siya ng diode nyo, yung ground niya. Tapos negative. Pero pag ito tinester mo ay nakukuha natin ng 152 ohms, 148 ohms. So parang duda tayo sa circuit dito. Kasi dapat mataas din ang marireading natin dito. Kasi nakaharang naman yung diode. Pera lang kung sira itong diode. No? Yan ay pumasok yun sa may circuit dito. Ito, dito siya pumasok. Hindi ko alam kung saan tumagos. Baka tumagos din yun dito. Okay, so pag-aralan muna natin yung kanyang tikon. Kasi parang ito, wala pa ako stock yata ng ganitong tikon. So ito, mapapansin natin dito, binaklasan natin siya. So dito, mababa ang resistance natin. Yan, 232. Yan ay yan. So makikita natin yung circuit nito, pumasok siya dito, tapos tumagos siya dito. So tingnan natin sa likod, dito yan, ito siya pumasok. Tapos may fuse dito na resistor. Ni-remove natin yung resistor dito. So pag nag-tester tayo to ground, pagdating dito wala tayong reading, open. Yan, open siya. Yan. Pero pagdating dito sa pin na ito, dito natin masusukat yung leak ng circuit niya. Okay. So try natin to. Hahanapin natin dito kung saan yung may short dito. Baka SMD cap lang ang may problema or pumigay na itong diode niya. Wala na sa ibang circuito eh. So sa likod pala, mayroon pa siyang circuit sa likod, tumagos. Ayun, no. Ito circuit pa nila ito. Tapos ito. So ito yung lagpas ng diode. Sa negative to ng diode, papasok dito. Inhang natin yung isang fusible na resistor dito na nakakabit. Normal yung circuit dito. So step tayo, naghang tayo ng isang fusible dito. Ito yon. So nawala yung leak dito, nag-stuck yung leak dito na 200. So ni-remove natin yung isang capacitor na maliit dito. Ito yon. Yan. So nahuli natin siya. Kasi ito nag-normal na yung circuit dito. Yan. So mapapansin nyo wala na siyang reading, Yan, nag-normal na yung circuit dito. Ito yung capacitor na maliit na to, check natin. So may reading ito na to 90. So ito yung salarin. Yan, yung kapiranggot na yan, yan yung salarin. Kaya ayaw mag DC to DC ito. Kasi yung circuito na nagkaroon ng problema, ito, ay may connection yan dito sa pin na ito. So yung pin na yan ay BGL yan, BGL yung pin na ito. So pag nag-resistance ka sa may BGL niya, yung ganito, marireading mo dito yung 200 plus ohms. Ngayon ay open na siya. Yun, normal na, Tapos dito, marireading natin kanina dito ay 200 din. Ngayon, open na rin yan. Okay. So, ibabalik natin lahat ng natanggal natin. So, medyo natagalan din tayo, kasi binutingting talaga natin. So, yung isa dito, naibalik ko na yung isang fuse dito. Clear na tayo dito. So, ibabalik ko itong fuse na ito, saka ito. Titingnan natin kung normal yung circuit natin. So, sayang kung hindi na-repair yung tikon na ito, Medyo mahirap din maghanap yata nito. Okay, so babalik ko lang yan, tapos testing try natin kung nag-normal ba yung circuit natin. Okay, so ito na, naibalik na natin yung fuse dito. Tapos yung isang fuse dito, naibalik na natin. Pero yung isang capacitor dito, hindi na natin siya napalitan, Kahit wag na natin palitan yan. Okay, so ito, check natin to. Tapos check natin dito. Kahit dito na lang,
Yan. Okay. So, mayroon tayong reading na nasa 1K, ano? Kulang 1K. So, try natin ito kung gagana ito. Kulang 1K. Natin kinabit yung ribbon niya. Titesting muna natin kung mayroon tayong makuhang BGH dito. So, power on lang. Check natin ito. Titingnan natin kung may BGH tayo. Mayroon na. Mayroon na. 25. Okay. So, check natin yung BGL natin dito. Ito yung nagkaroon ng problema, no? BGL section. Yun. Mayroon na siyang 10. Okay. So, may DC to DC na tayo. Kapit natin yung ribbon. Titingnan natin kung magkaka-picture ito. Okay. So, nakabit na natin yung ribbon dalawa. Na-testing na natin siya. So, makikita nyo, mayroon na siyang picture, ano? Okay. So, ayusin lang natin to. Tapos, magpa-final test tayo. So, nakuha pa naman natin sa repair yung T-con niya. So, yun lang yung naging problema niya. Yung sa may BGL section niya. Okay, so ito na. Bali, final test na natin tong deband natin. Okay, yan o. Lumabas na si deband. Smart. Yan, okay na. Ayos na unit natin. So, yun lang naging problema niya. Ano? Nasa T-con lang issue niya. Leak lang yung BGL niya kaya nagpo-protect siya. So nung nagawa natin yung trouble na yon ay nagnormal na yung display nito. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video, diba, 55 inches